Linye, huwag kang magpanggap na may damdamin. Ibenta mo yung lumang bahay ng lolo mo. Para sa down payment ng kapatid ni Xiaomi. Kung hindi, ipawalang bisa na agad ang kasal na yan. Ang anak kong babae, bakit siya magtitiis sa hirap sa sirang dampa na yan kasama ka? Linyi. Balita ko 6,000 yuan lang ang naipon mo sa loob ng 2 taon. Hahaha. Itabi mo yan para sa sarili mong kabaong. Isang apartment sa bayan, iisa 0,000 yuan yan. Kung wala kang kakayahan, huwag mong pilitin. Xiaomi, sumakay ka na. Isasama ka ni kuya sa syudad para tingnan ang mga model house. Ang batang yan mula sa pamilya Lin, tapos na ang buhay niyan. Nawalan na ng bahay, kumakas pa ang asawa. Kinansela ko ang kasal na yan. Xiaomi, tandaan mo to. Ngayon, hinahamak mo ako dahil sa kahiyapan ko. Sa bandang huli, huwag kang luluhod at magmamakaawa na bumalik ako sa baryo. Hahaha. Hoy! Wild na bata, anong ginagawa mo? Gusto kong makipaglaban kay Zhao Haitao hanggang sa dulo. Si Haitao, may quotes lang naman siya. Huwag mo siyang patayin. Hindi ako makikipaggatayan. Kapitan, Gusto ko ng daang akre ng lupa sa likod ng bundok. Ang pera na to ay para sa kontrata ng pagkuha. Baliw ka na ba? Walang tumutubong damo doon sa likod ng bundok. Bakit mo ginagamit ang pera mo para sa pagpapakasal? Para bilhin ang patay na lupa na yan. Narito ang pera, lagdaan ng kontrata. naku, kakawa. Nabaliw na yata sa galit ang bata. Sinadya niyang magpakamatay. Na-stress siguro si Linye. Pwes, ubusin ang lahat ng ipon para bumili ng lupang walang pakinabang. Sa tingin ko, hindi na siya makakaahon pa sa buhay na ito. Hahaha. Tama ang sinabi ng ulat sa geolohiya. Ito ang perpektong lugar para magtanim ng pinakamataas na kalidad na shihu at mamahaling halamang gamo. Xiaomi, Zhao Haitao. Sisimulan natin ang ating kwentahan dito sa lupaing ito. Napakalamig ng kubig, 12 degrees Celsius na malamig na bukal. Hindi ito ordinaryong tubig ibabaw. Ito ay mineral spring vein na mayaman sa selenium at iba pang mineral. Noong unang bahagi ng 2000, ang ganitong klaseng malamig na bukal ay itinuturing ng dekalidad. Ito ang perpektong gamot para sa shihu. Sa batong pader na pinapakain ng hangin ng bukal sa loob ng maraming taon. Sa lilim, may ilang kakaibang halaman na nakakapit. Makapal ang mga dahon, parang gubat. Mahigpit na nakakapit ang ugat sa mga bitak ng bato. Wild TNTP shihu. Ang ganitong klaseng halamang nakakapagligtas ng buhay na nawawala na sa labas ay narito lang pala sa sarili kong inupahang lupang walang pakinabang. Kung malalaman ni Zhao Haitao at ng mga taga-baryo, tiyak na hindi ko makapanatili ang lupaing ito. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, nag-ilaw na ang kalangitan. Sa sumunod na linggo, hindi bumaba si Linyi sa bundok. Hindi rin siya pumunta sa bayan para magmakaawa kay Xiaomi. Suot ang kanyang lumang, butas-butas na damit pang trabaho. Araw-araw siyang nagbubungkal ng lupa sa masukal na bundok, gumagawa ng isa-isang tuyo at maliliit na hukay para sa puno. Tingnan mo, nasayang lang ang 6 na taon. Ilan namatay na si Linyi sa likod ng bundok. Nabalitaan ko mula sa nanay ni Xiaomi. Sa susunod na linggo si Zhao Haitao, magkakaroon ng engagement party sa Honggaoliang restaurant sa syudad. Magkakaroon ng engagement party. Maging ang Santana ay papalitan ng imported. Anong panlaban ni Linya? Ang kalawangin niyang asarol? Sa ikawalong umaga, inilabas ni Linye mula sa kanyang dibdib ang ilang maingat na inani na wild shihu. Kumuha siya ng ilang lukot-lukot na lumang pahayagan. Maingat niyang binalot ang mga ito ng pa-layer-layer at isinilid sa bulsa ng kanyang panloob na damit. Hindi siya dumaan sa pangunahing daan. Nilampasan ng maliit na daan sa likod ng bundok. Sumakay siya sa jeepney papuntang syudad. Pagkalipas ng 4 na oras, sa sentro ng transaksyon ng tradisyonal na gamot sa syudad, si Linyi ay umikot ng 3 beses. Sa gitna ng hilera ng mararangyang tindahan ng gamot, sa huli, pumasok siya sa isang lumang tindahan na puno ng sako sa harapan, ang deitang. Ang may-ari ng deitang, suot ang kanyang salamin sa mata, ay nagbibilang gamit ang abacus. Bumibili ba kayo ng ligaw na produkto? Ang itinanim ay 9 na yuan. Kung ligaw, kailangan tingnan ang kalidad. Pero paalala lang sa'yo, kung dadalhin mo rito ang mga galing sa greenhouse para lokohin ako, hindi ka makakalabas sa pagkain ito. Kuya, saan mo nakuha yan? Sa malalim na bundok, hukay ko, isang mabilis na sagot lang. Kaya mo bang bilhin lahat? Kaya.
Talagang kaya. Ito ay Qianzhong. 2 taon nang wala nito sa merkado. Sa ganitong kalidad, bibigyan kita ng 3,000 yuan kada gin. Ito ay hindi bababa sa kalahating gin. Gagawin ko itong bilog na halaga. 2,000 yuan. Boss, inaabuso mo ang taga-probinsya. Ito ay pinakamataas na kalidad na lumang stock. Mataas ang gelatin content. Ang buto nito, kag dinala mo, mabubuhay. Ang 2,000 yuan mo, ipang-inom mo na lang ng tsaa. 20,000. 20,000 yuan. Kung higit pa riyan, kailangan ko ng isang lang bahay ko. 20,000 yuan. Si Zhao Haitao bumili ng sirang Santana. Nagmamayabang pa. Ang 20,000 yuan na ito ay kayang gumawa ng malaking butas. Dito sa liblib na bayan. Deal. Deal. Ayoko ng pasbo. Bigyan mo ako ng cash. Magira ka ng 100 para sa barya. Boss, lahat ng ganitong modelo, bibilhin ko na. Ihatid na ngayon sa Kaohsian Town. Provincial Agricultural Trade Building. Walang amoy lupa mula sa bundok dito. Puro dekalidad na sigarilyo ang nasa loob. At ang pait amoy ng mga tuyong herbal na gamot. Kapatid, wag mo nang sayangin ang oras mo sa paghahana. Dito kung walang tagapagkilala. Hindi ka makakapasok sa pangunahing pinto. Ilabas mo yang dala mo. Bigyan kita ng presyo. Kung ok, bibilhin ko yan. Ang polysaccharide content ng TP Shihu ay higit sa 35%. Ang dry bark fiber rate ay mas mababa sa 8%. Hindi mo kayang kunin o i-process ang ganitong stock. Yung mga technical data na yan, parang hindi galing sa simpleng magsasaka na makakapagsabi niyan. Kung hindi ka nagpapadala sa Provincial Pharmaceutical Group o sa Raw Materials Dep ni Director Wu, Director, ang gusto kong pag-usapan ay ang long-term na supply contract para sa Qianzhong. Ubus na ang production ng Qianzhong matagal na. Hoy, bata, pumili ka ng tamang lugar para magmalaki. Pareho sa pintura ang consistency ng jelly nito. Mabango ang amoy, mapait ang lasa. Director Wu, sample lang ito ng pananim. May 100 mo na pharmaco sa kamay. Binubuo gamit ang constant temperature na tubig ng cold spring. Kung ang pharmaceutical group ay makapagbibigay ng production deposit sa simula, maaari tayong mag-sig ng exclusive agreement para sa batch na ito. Ang polysaccharide content ay 42%. Magkano ang hinihingi mo? 50,000 yuan. 20,000 ang buyout fee ng sample. 30,000 ang unang down payment. Ang kontrata ay 1 kaon. Ang presyo ay ayon sa inyong kagustuhan. Bilang kapalit, maaari kong payagan ang inyong mga technician na manatili sa base. Sa bayang ito, sa panahong wala pang 500 yuan ang buwanang sahod ng bawat tao. Ang 50,000 yuan ay isang halaga na makakapagpabaliw sa ordinaryong tao. Cash ba o bank draft? Kumuha ng 2,000 yuan na cash. Ang natitira ay ilagay sa Agricultural Bank Passbook. Boss, 200 horsepower crawler rotary tiller. May kasamang automatic deep flowing shovel. At 500 metro ng high-pressure microspray pipe. 50 sako ng imported organic base material. Bayaran na ngayon ang buong halaga. Ihatid sa Donggu Village, Kaohsian Town bago magdilim. Kapatid, ang isang rotary tiller ay 18,000 yuan na. Pera yan para sa paglilinis ng lupa. Xiaomi, nakita mo ba? May aircon ang sasakyang ito. Sa susunod, ito ang sasakyan mo papuntang bayan. Siguradong hindi ka madudumihan. Naku, saan galing ang malaking traktor na yan? Mas mataas pa sa bahay. Hoy, bulag ba ang driver? Nakaharang sa maliit kong kotse. Kapitan, pakiusap magbigay daan kayo. Ang unang batch ng kagamitan ng bese ay papasok sa bundok. Mahirap ang daan. Ang 2 iron oats na ito ay kailangang mauna. linya. Saan mo nakuha ang kakaibang kan na yan? Nitong nakaraang 2 araw, wala ako doon sa ligaw na bundok. Medyo maluwag. Ngayon, dumating na ang kagamitan. Oras na para magtrabaho. Makining kayong lahat. Ang bese ng halamang gamot sa likod ng bundok ay kumukuha ng manggagawa para sa paglilinis ng lupa. Babae man o lalaki. 20 yuan kada araw, cash agad. May isang beses na kainan ng karn araw-araw. Ang gusto ng posisyon, sumama na sa akin ngayon. 20 yuan. Mas malaki pa yan sa kinikita ng mason sa syudad. Linyi, isama mo ako. Tiyo mo. Linye, kaya kong magtrabaho. Yanner, nagsisimula na ito. Kapitan, Ito ang pansamantalang tanggapan ng LAR ng bese ngayon. Kapag pumasok sa bakuran na ito, walang ranggo. pagsusulit lang. Boss Lin,
Magandang umaga. Kapatid Lin, kahapon masyado akong matalim sa pananalita. Pwede ba akong mag-inom ng 3 baso bilang parusa? Alam kong kulang ka sa materyales ngayon. Ang nitrogen fertilizer ay mahalaga para sa pagpapabuti ng lupa sa likod ng bundok. Si Lao Zhang ng istasyon ng abono sa syudad ay matalikong kaibigan. Ang batch na ito ng composite fertilizer. Ibibigay ko sa iyo sa presyo ng pabrika. Panalo pa yung 2 sa transaksyong ito. Kunin mo na. Lin He. Huwag kang maging bastos. Akala mo madali lang ang mga makinang yan. Ang pagtatanim ay hindi pa ang pagmamaniho ng race car. Iyan ay high-efficiency fertilizer na suportado ng probinsya. High efficiency fertilizer. Ang pulang lupa sa likod ng bundok, may yield level na 4.5. Ang pulang lupa sa likod ng bundok, may yield level na 4.5. Ang sample na dinala mo, inamoy ko kanina. Ang sulfuric acid content ay lampas 25% at sobra ang chloride ions. Kapag inilagay ang fertilizer na yan sa likod ng bundok, ang ugat ng ligaw na TNTAP Shihu, na hindi pa nakakaugat, ay masusunog at magiging carbon dahil sa chloride ions. Sino ang niloloko mo? Parpareho lang naman ang fertilizer. Para sa akin, may 260 na uri ng fertilizer. Ang batch ng produkto mo ay mga lumang stock ng jellyfish mula sa pabrika ng fertilizer ng county noong nakaraang taon. Basura mula sa produksyon. Binili mo ng 200 bawat tonelada. Dito sa akin, ibebenta mo ng 500. Tinitingnan mo ba akong malaking customer na pwedeng kagakitaan ng sobra? O gusto mong sunugin ang aking 100 hektarya ng lupain? Umalis ka. Pingwazi. Hindi, Boss Lin. Sabi ko na nga ba, may mararating ka na bata ka pa. Si Xiaomi namin, kagabi pa ako kinakausap. Sabi niya, nag-iisa ka raw at nahihirapan sa bundok. Mag-a-apply ba kayo ng trabaho o magre-recruit? Kung mag-a-apply, tumayo sa kaliwa. Kung magre-recruit, tumayo sa kanan. Ang mga walang kinalaman, lumayo sa dilaw na linya. Linye, masyado ka namang formal. Xiaomi, gaano man katagal, lumaki siya sa ilalim ng iyong pangangalaga. Kulang ka ng bookkeeper sa base, di ba? Marunong ba siyang gumamit ng Yares system para sa accounting? Naiintindihan ba niya ang cost accounting at depreciation? Alam ba niya kung ano ang input tax deduction? Kaya ko pong matuto. Linyi, dati sabi mo matalino ako. Dati yon. Ito ay isang base ng pharmaceutical industry. Hindi ito paaralan para sa pagsasanay. Bawat bayad sa deposito ay binayaran ng advance ng Provincial Pharmaceutical Group. 1 decimal point lang ang magkamali at libu-libong yuan na ang mawawala. Hindi mo matututunan yan. Hindi ko kayang mawalan ng ganoon kalaki. Linye, kailangan mo bang maging ganyan katigas ang puso? Gusto mo akong ipahiya, di ba? Gusto mong pagtawanan ako ng buong nayon. Nagkakamali ka. Ito ay bahagi ng modernong sistema ng pamamahala sa posisyon sa base. Mayroon lang akong 3 uri ng trabaho rito. Ang mga technician ay may buwanang sahod na 2,500 yuan. Ang mga manggagawa ay may 50 yuan kada araw. Ang mga utility worker ay may 0 yuan kada araw. Kung gusto mo ng pera, may sako ng pataba doon na kailangang ilipat. Isang sako ay 100 jin. Kakayanin mo bang buhatin ng 5 beses? Magbubuhat ng sako. Amay ng isang nag-aral ang anak ko. Inapabuhat mo siya ng dumi. Linye, dahil lang sa konting pera, nagmamayabang ka na. Kung ayaw mo, lumabas ka. Susunod. Li Jianzhu, pasok. Tio Jianzhu, di ba ikaw yung nag-ayos ng water pump sa Provincial Forest Farm noon? Di ba yan? Ang kasalukuyang flow rate ay 2.5 litro bawat minuto. Kailangan mong ayusin sa loob ng 3 minuto. Yung ceramic gasket sa loob, para bumaba sa 1.8 litro ang flow rate. At hindi dapat tumagas. Nandoon ang mga kagamitan. 10 minuto. Kahit kalahating oras, hindi ko rin yata kaya. Kung hindi mo kaya, kunin mo yung pala sa kaliwa. Maselan ang Shihu. Kahit 1 mililitrong tubig na sobra, ay magdudulot ng gray mold disease. Dito sa akin, hindi ko kailangan ng baka na puro lakas lang. Kailangan ko ng taong nakakaintindi sa sinasabi ng makina. 2 minuto, ilagay ang gasket. 3 minuto, ibalik sa posisyon. Pasa. Si Li Jianzhu, may paunang sahod na 1,000 yuan. Pumunta ka sa likod ng bundok. Dala ang grupo na yon para sa paglalatag ng tubo. Kung magaling ka, may share ka sa kita sa katapusan ng taon. Kung hindi, pwede kang umalis anumang oras. Yan ay isa 0 malalaking grand reunion. Nang ibigay ni Linyi ang tumpok ng pera. Sa kamay ni Li Jianzhu, ang hininga ng mga taga-baryo sa labas ng bakuran ay huminto. Kanina pa kasama si Wang Kuihua sa pagbubulungan. Ang ilang tamad na nagsasabing masama ang budhi ni Linyi, agad na namilog ang kanilang mga mata. Linyi, boss. Ako. Dati akong nagkukumpuni ng radyo sa militar. Subukan niyo ako. Linya, sir. Dati akong nag-alaga ng fermentation tanks sa isang pabrika ng alak. May alam din ako sa teknolohiya. Si Linyi ay parang isang batong budha, hindi natitinag. Pagkatapos ng isang umaga, mahigit 200 katao ang nag-apply. Sa huli, 22 lang ang natira. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Xiaomi na ang pagitan niya at ng lalaking ito ay hindi na ang 1,000,000 yuan na dot. Hindi rin ang santana na iyon, kundi isang buong sistema ng mga patakaran na hindi niya maintindihan at hindi niya kayang tingnan. Son Dahu. Bakit siya nandito? Ang init mo, bata. Hahaha. Ako, si Sondahu, 20 taon nang gumagala sa Kaohsian Town. Ngayon lang ako nakakita.
Ang ganito kalaking paghahanda. Hindi siguro mura ang dalawang Iron Ox na yan. Ano? Son, boss, ano po ang kailangan nyo? Kung mag-apply kayo, doon kayo kumuha ng pala. Amy, may tapang ka pala. Nabalitaan kong inupahan mo ang likod ng bundok para magtanim ng shihu. Ang likod ng bundok, ang tanging daan na kayang daanan ng malalaking sasakyan. Ay ako, si Sundahu, ang naggagawa noon kasama ang aking mga tao. Yung tuyong balon sa tabi ng kalsada. Nilagyan ko rin yan ng pera. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Sa loob ng panahon ng kontrata, ang karapatang gumamit ng mga orihinal na pasilidad. Hoy, boss son, gusto mo bang pag-usapan ng batas ng kooperasyon sa akin? Hindi batas ang pinag-uusapan ko. Ang pinag-usapan ko ay alituntunin. Itong lupang to, kung gusto mong lumaki dito ang ginto ng payapa, kailangan may magrotekta. Simula ngayon, bawat beses na dadaan ka pababa ng bundok, kukunin ko ang 20%. Ang seguridad ng iyong bese ay sagot ng mga kapatid ko. 3,000 yuan kada buwan. Ito ang panuntunan ng proteksyon. Sino ba sa Donggu Village ang hindi nakakaalam ng alituntunin? Boss son, luma na yung salitang yan. Taong 2,000 na ngayon, ang sinasabi ng Estado, ay ang pamantayan para sa suporta sa pagpapaunlad na negosyo sa kanayunan. Gusto mong kumuha ng 20%. Sige, magdala ka ng business license. Magdala ka ng lehitimong resibo ng bayad sa pagtatayo ng kalsada. Hanggat mayroon kang tamang resibo, hindi ako magbabawas ng kahit 1 sentimo. Nagloloko ka ba sa akin? Subukan mo lang. Yung makinang yan, 3 tonelada ang bigat. Kung sa tingin mo, ang sasakyan mo, ay mas matigas pa sa bakal na gulong nito. Sige, humarang ka sa daan. At may mahigit 30 bagong trabahador sa bakuran na ito. Kung magkapakita ka ng dahas dito, boson, para mo nang kinalaban ang kabuhayan ng 30 pamilya, wala ka nang magagawa. Sage, Linyi, magkikita pa tayo sa susunod. Masyado nang luma ang tulay na iyon. Kailanman ay isasara iyon na munisipyo. Kapag nawala ang tulay na iyon, gaano man kaganda ang shihu mo, mabubulok lang iyan sa bundok. Ating tingnan kung sino ang mananalo. Linyi, hindi basta-basta si Sundahu. Na, may kakilala siya sa munisipyo. Paano kung isara niya talaga ang tulay na bato? Kapitan, ang daan ay hindi ginagawa. Iyan ay nilalakaran. Ang kahinaan ng tulad ni Sundahu ay wala sa kanyang kamao, kundi sa kanyang libro ng account. Li Jianzhu, ipaalam mo sa lahat. Simula bukas, isasara ang buong bundok. Maliban sa mga empleyado ng BS, kahit langaw ay huwag papasukin. Ang unang bagay na kailangan nating gawin ay hindi magtanim ng puno. Ano naman, sa pagitan ng likod ng bundok at ng tulay na bato, humukay ng isang kanal na hindi malalambasan ni Sundahu. Boss Lin, abala po ba kayo? Pasok. Huwag mong apakan ng sensor cable sa may pinto. May kailangan ka, Linyi. Presidente Lin, noon, nagkamali ako. Nabulag ako ng pera. Dahil sa mga nagbebenta ng abono. Nitong mga nakaraang araw, mahigit ang pag-inspeksyon sa bayan. Ang aking abono outlet ay sarado. Ang pagsasara ay mula sa Bureau of Commerce. Makakatulong ba ako dito? Makakatulong ka. Malaki na ang iyong base ngayon. Pati sa probinsya, kilala ka na. Balita ko, magatatag ka ng Purchasing Department at Logistics Department. Tingnan mo ako. 3 taon akong nagtrabaho sa bayan. May koneksyon pa rin ako. Basta tulungan mo ako. Bigyan mo lang ako ng manager. O kaya posisyon ng Purchasing Team Leader. Sisiguraduhin ko maayos ang lahat ng supplies. Dito sa bundok. Linye, kaya ko rin. Hindi mo ba ako pinuri dati na detalyado ako? Pwede akong maging cashier mo. O kaya sekretarya. Sa bahay. Wala kaming kambayad sa tuition ng kapatid ko. Araw-araw umiyak si mama. Isipin mo na lang, ang dating pinagkasunduan nating pagpapakasal. Tulungan mo naman ako. Ang mga damdamin ay nasa aking accounting book. Hindi ito maaring gawing pera. Ang Purchasing Team Leader ay may buwanang sahod na 3,000 plus 2,000 ng rebate. Dapat kayang kukuyin ng mag-isa. Ang kalidad ng 50 uri ng alkaline phosphate fertilizer. At ang chemical na kadalisayan nito. At dapat may hawak na National Level 2 Agricultural Material. Original Certificate, Zhao Haitao. Pakipakita nga ang iyong sertipiko. Naku, mga papel lang yan. May karanasan ako. Kahit nakapikit, naamoy ko ang amoy ng pataba. Talaga, ito, 3 segundong pagsubo. Kilatisin kung ito ay superphosphate fertilizer o triple superphosphate fertilizer. At sabihin ang error range ng phosphorus content nila. Ay, ordinaryong phosphate fertilizer lang yan, di ba? Ang phosphorus content, hindi ba't 80 tandang bawas 70%? Yan ay sangkap ng nuclear bomb. Ito ay peking kaolinite na may gypsum. Hindi mo man lang makilala ang totoo sa peke. Hahayaan kitang mamahala sa pagkuha ng supply. Bala ko bang hayaang ang daang akre ng shihu na ito ay maging tubig na lang? Kalihim o tagapamahala ng salapi? Si. Sa posisyon ng tagapamahala ng salapi, kailangan ay sanay gumamit ng easy financial system at kayang kalkulahin ng kumpa ang depreciation ng bawat litro ng malamig na tubig sa bukal, ang pagkalugi at ang conversion rate ng kuryente. Kung tungkol naman sa kalihim, kailangan sabay na itatala ang paglaki ng 1 halaman kada oras. Xiaomi, Ang kamay mong nilagyan ng pulang nail polish, kaya mo bang hawakan ang 2 bala? Linye,
Kailangan mo ba talaga maging ganyan, Kalupi? Hindi ka naman ganyan noon. Noon, kapag sinabi kong pagod ako. Hindi mo ako pinapahawak sa trabaho sa bukid. Ikaw na rin ang nagsabi. Nasa nakaraan na yon. Noon, wala akong daang ektarya na basehan. At wala rin akong dose-dose ng empleyado na kailangang pakainin. Ngayon, bawat desisyon ko, dapat tugunan ko ang prepayment ng Provincial Pharmaceutical Group. Dito, hindi ako nagpapakain ng kamat. Hindi rin ako kumukuha ng espiya mula sa mga supplier. Kung gusto mo na mataas na sweldo at madaling trabaho, pwede kang pumunta sa syudad para hanapin si Sondahu. Balita ko naghahanap siya ng Public Relations Manager. Linye, sadya mo bang pinapahiya kami? Ngayon ba na umasenso ka na? Nagsisimula ka ng isnabin ang mga kababayan mo. Huwag mong kalimutan, ang daan papunta sa likod ng bundok ay ginawa rin ng lahat. Totoong ginawa ng lahat ang daan. Ibaba ang humidity sa zone 2 sa 75%. Huwag magpakasobra, kung hindi, mabubulok ang shihu. Tingnan mo si Lee Jensu. Dati, repairman lang siya ng water pump. Ngayon, naiintindihan na niya ang digital pressure gauge. At nakikilala niya ang imbeksyon sa karayom. Dahil handa siyang matuto, sinusunod niya ang bawat alituntunin ko sa operasyon. Dito sa akin, batas ang mga alituntunin. Walang kasanayan. Kahit sino ka pa, kailangan mong humawak ng pala. Ito na lang ang natitirang trabaho. Paglilinis ng damo at hukay ng pataba. Paglilipat ng mga batong pundasyon. 30 yuan ang arawang sahod, kasama ang isang tanghalian. Walang karne, adobo at tinapay lang. Gagawin mo ba ang 30 yuan? Noong 2002, malaki na nga iyon. Pero para kay Zhao Haitao, na dating nagmamaniho ng Santana, at pumupunta sa mga mamahaling kainan, ito ay isang matinding kahihiyan. Pero sumulyap siya sa labas ng bintana. Nakita ang mga shihu na nakakalat sa buong bundok. Bawat isa ay napakamahal. At naisip niya, ang pinto ng kanilang bahay na halos gibain na ng mga maniningil ng utang. Gagawin ko. Ano naman ako? Pumunta ka sa lugar ng compose. Kailangan doon ng tao para haluin ng maayos ang nabubulok na balat ng puno at dumi ng baka. Huwag kang matakot madumihan. Ang isang gin ng pataba doon ay mas mahal pa kaysa sa pampahid mo sa mukha noon. Ang ganitong pagwawalang bahala ay mas matalim pa kaysa sa anumang kahihiyan. Sa isang tingin ng pagsusuri at pagbabantay, tinitingnan ang dalawang dating malalaking tao. Ito ang paghihiganti ni Linye, walang pagmumura, walang pisikal na komprontasyon. Tanging ganito, ang pagyurak sa pinakamahalaga mong pagmamataas, sa ilalim ng kanyang mga paa, para sa pilitan kang umaasa sa mga taong minsan mong hinama, para mabuhay, sa kanilang malupit na batas. Buong hapon, si Linye ay abala, sa pag-asikaso ng mga facts mula sa syudad. Ang shihu sa base, ay nasa kritikal na yugto bago ang kapanahunan. Hindi lang ito halamang gamot, ito ang kanyang unang marka, ang tagumpay sa liblib na bundok na ito. Boss, kumilos na si Sondahu. Ang tulay na bato doon. Yung kute na yan, hindi ko alam kung saan. Siya nakakuha ng ulat ng pagsusuri ng delikadong tulay. May kasama siyang ilang gago, at sa magkabilang dulo ng tulay na bato paakyat sa bundok. Nagpatong silang 2 metrong taas na bloke ng marmol. Sabi niya, gumuho na ang pundasyon ng tulay, kaya hindi na makadaan ang malalaking sasakyan. Ang Tiao na dapat nating ihatid sa Pharmaceutical Research Institute ngayong gabi ay nakabara lahat sa tarangkahan ng bundok. Ay, bumaba pa talaga si Boss Lin. TSK, ang malas naman. Matagal nang dinaayos ang tulay na yan. Pero ako, si Sondahu, ay mabait. Para sa kaligtasan ng lahat. Nagdesisyon akong voluntaryong ayusin ang tulay. Baka abutin ng 1.5 taon ang pag-aayos. Hindi naman siguro makakaistorbo sa pagyaman mo yan. Hahaha. Sondahu. Sigurado ka bang delikado tong tulay? Tingnan mo, nanito nga ang mga peking sertipikado. Seg. Hello, si Captain Zaubato. Si Linye ako. Tungkol sa aming base as a Provincial Pharmaceutical Group, proyektong strategic reserve ng mga herbal medicine na pinagtutulungan namin, ay sinasadyang hinaharangan ng illegal ngayon. May mga taong sinisira ang mga kagamitan sa daan. Pinapanganib nito ang transportasyon ng mga strategic na kargamento ng depensa. Nakarecord na ang lahat ng ebidensya. I-send ko na sa iyo ang location. Sino ang tinitakot mo? Anong strategic materials? Yan. Nagatanim ka lang ng shihu. Tapos akala mo makakagawa ka ng atom bomb. Hello, social news desk ba to ng Ciudad Morning Post? Tama. May mga lokal na sindikato ng krimen dito na nagtutulungan at illegal na nagmomonopolyo sa nag-iisang daan papunta at pabalik sa nayon. Sinasubukan nilang mangamkam ng sobrang laki na bayad sa daan. May video ako. Si Linye. Sondahu, alas negatibo 6:05 na ngayon. Malapit nang dumating ang cold chain truck ng Provincial Pharmaceutical Group. Pagkalipas ng 2 oras, pwede kang magsugal. Sugalan mo kung sino ang mauna, ang mga pulis o ang mga reporter. O kaya, piliin mo nang ilipat na ngayon ang mga basuang. Bato na yan. At tag-usapan natin, ang dagdag na gastos sa pag-aantala ng truck ko. Bayaran mo na yan. Boss, anong gagawin? Anggalin nyo, yang mga bato. Alam niya. Ito ay simula pa lang ng kanilang paghahara. Sa libis na ito kung saan nagkakasalungat ang mga interes, ang tunay na panganib ay nasa mas malalim na bahagi. Ang mga patakaran ay hindi lang para sa inyo.
kundi para rin sa mga taong tulad ni Sondahu, para makulong. Linye, nagkita ulit tayo. Ang pagpunta ko ngayon, Ay may dala akong sinseridad. alam kong diretsahan kang tao, kaya hindi na ako magkapaligoy-ligoy pa. Linye, nagkamali lang kahapon. Ang mga kasama ko ay para lang sa ikagaganda ng daan. Diretsahan na tayo. Ang mga halamang gamo sa likod ng bundok mo, palaki ng palaki ang ani. Sa hinaharap, ang transportasyon, pakaging, at lokal na buwis. Maraming magiging problema. Mayroon akong mungkahi. Maglalabas ako ng 500,000 yuan para sa 40% na bahagi ng iyong base. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa mga problema sa probinsya para sa iyo. Pero ang mga halamang gamot na ito, maliban sa akin, walang sinuman ang makakakuha. 500,000 yuan para sa 40%. Sondahu, ang plano mo ay talagang napakatalino. Ang aking daang munang Shihu, ang paunang bayad pa lang mula sa Provincial Pharmaceutical Group, ay higit pa sa halagang iyan. Ito ba ay pamumuhunan o pagnanakaw? Huwag mo namang sabihin ng ganyan. Linye. Bata ka at may alam sa teknolohiya. Pero sa mundong ito, hindi lang teknolohiya ang basehan. Ang mga halamang gamot mo, direkta mo na bang dinadala sa syudad ngayon? Pero naisip mo ba, mula Kaohsian Town hanggang syudad, kailangan mong dumaan sa National Road ng 3 probinsya. Kapag nagbigay lang ako ng senyas, bawat checkpoint na dadaanan ng sasakyan mo, kailangan itong huminto para sa 3 araw na regular na inspeksyon. Ang sariwang Shihu, pag naiwan ng 3 araw, magiging tuyong damo na. Naisip mo na ba ang lugi mo doon? Ginoong Lin, para rin po ito sa pangmatagalang pag-unlad ninyo, sabi ni Boston. Ang pamamahagi ng tradisyonal na gamot sa ating probinsya ay palaging pinangangasiwaan ng asosasyon ni Boston. Ang ipasara ang base mo ay isang salita lang. Ang mga dating itinuturing ni Linye na malalaking kaaway ay para lang tinitingnan niya ang ilang maliliit na insekto. Ngayon, sila ay parang mga langgam lang sa ilalim ng mga patakaran. Bossan, Kailangan nang i-update ang database mo. Ito ang inilabas ng pamahalaang palalawigan noong nakaraang linggo. Tungkol sa pagpapalalim ng ilang opinyon sa mga channel ng e-commerce na direktang konektado sa agrikultura. Tungkol sa pagpapalalim ng ilang opinyon sa mga channel ng e-commerce na direktang konektado sa agrikultura. Malinaw na nakasaad dito, lahat ng bese ng halamang gamot na may kwalifikasyon sa antas ng probinsya o mas mataas ay may karapatan sa Green Pass ng logistic at direktang supply. Anumang lokal na organisasyon o individual ay hindi maaring humadlang sa anumang dahilan. Pagharang at tagpapataw ng karagdagang bayad sa pagbebenta. Ang sinumang lumabag ay ituturing na humahadlang sa reforma ng sistemang pang-ekonomiya. Huwag mo akong kakutin sa mga ganyang dokumento. Hindi nito kayang kontrolin ang bayad sa paggawa ng kalsada rito. Ito naman. Ito ang Strategic Cooperation Agreement ng SA Express at Postal Logistics. Simula sa susunod na linggo, sa harap ng BESCO, maggatayo kami na direktang express point papuntang syudad. Lahat ng halamang gamot ay direktang isasama at ibabalot sa bundok at idadaan sa air freight o cold chain. Diretso sa bodega ng Provincial Pharmaceutical Group. Sondahu, balak mo bang maglagay ng checkpoint sa bawat package ng courier? O balak mong harangin ang espesyal na sasakyan ng postal? Sa liblib na lugar na ito na kulang sa impormasyon, naglalaro pa rin siya ng estilo ng Road Hope. Samantala, si Linyi ay nakipag-ugnayan na sa syudad para direktang dalhin ang logistics terminal sa bukid. Ito ang dimensional reduction attack sa iyo. Linye, gusto mo talagang magkasira tayo. Makadaan ka sa kalsada. Pero ang tubig, ang mga lupain sa likod ng bundok, na dinadaanan ng irigasyon, Ang mga titulo ng ay lupa. hawak ng ilang matatandang pamilya sa nayon. Sa isang salita ko lang, uputulin nila ang supply ng tubig mo bukas. Kung walang tubig, paano kutubo yung mga damo mo? ibig mong sabihin, Sina Wang Tianggi at Liu Danuday. Matagal ko ng kaibigan yang mga yan. Ang inupahan mo ay lupang kigang. Hindi ko naman sinara ang daluyan ng kubig mo. Kung ganoon, baka madismaya ka. Kaninang umaga, ako at ang dalawang pamilyang ito ay pumirma ng kasunduan sa pagbabahagi ng tubig para sa ekolohiya. Ang kanilang lupain ay nagkakahalaga ng 2,000 yuan taon-taon. Bilang bahagi ng kita ng bese, hindi lang yan. Binigyan ko rin ang mga anak ng dalawang pamilyang ito ang formal na posisyon bilang electrician sa base. Bossan, Ang sinasabi mong matagal mo ng kaibigan, sa libu-libong yuan na tunay na pera taon-taon. Sa tingin mo, pipiliin nila ang dalawang kahon mo na Hongkasyan. Napansin ng abogado na hindi lang lubusang naunawaan ni Linyi ang mga batas, pati na rin ang pinakapangunahing mekanismo ng kompensasyon para sa interes ng mga rural na lugar ay napakahusay niyang gamitin. Sige, may kakayahan ka nga. Magkita na lang tayo. Ako si Sondahu, nakapaghay sa bayan sa loob ng 20 aon. Hindi lang dahil sa kalsada at tubig. Gusto mong maging payapa ang bese mo. Wala kang pag-asa. Lahat, tingnan ang drainage system. Ang lahat ng mga pump sa bese, dapat may nagbabantay 24 oras. Kada 2 oras, i-report ang mga sensor reading. Masusunod, Boss Lin. Ako mismo ang magbabantay. Sa pump room #1. Kanina nakita ko si Zhao Haitao at Xiaomi na nagtatagal sa composting area. pinaalis ko sila. Silang dalawa, nitong nakaraang 2 araw, misteryoso ang galaw. dapat ba silang bantayan, pero huwag silang guluhin. Si Sondahu, hindi ito kayang harapin ng diretso. Tiyak na maghahanap ng panloob na kalaban. Magkakampo sa pinakamadilim na lugar.
Ang Maintong Prum #3, ang puso ng buong bese, lahat ng cold spring spray irrigation, automatikong nutrient solution macing, lahat ay umaasa sa frequency controlled pump group dito. Kapag nilagyan lang ng isang balde ng high concentration industrial sulfuric acid sa tank, sa loob ng wala pang kalahating oras, ang buong daang ektarya ng shihu sa bundok ay masisira dahil sa pagkakasunog ng uga. Haitao, gagawin ba talaga natin to? Tumahimik ka. Kung hindi natin gagawin to, palalampasin ba tayo ni Sondahu? Yung 10,000 yuan na. Utang, hawak pa rin niya yon. Kung mamatay lahat ng shihu na to. At si Linye, guguho. Pagkatapos susunugin ni Sondahu ang bundok, Kami pa rin ang bahala. Bilisan mo, buksan mo ang padlock. Zhao Haitao, Xiaomi. Binigyan ko kayo ng pagkakataong pagsisihan ang mga ginawa nyo. Kayo mismo, ang pumili ng lason sa daga. Linyi, hindi naman namin talaga sinasadya. Gusto lang naman namin. Takutin ka lang, ang laman ng balde ay ordinaryong palinis lang. Totoo. Kumuha ng sample gamit ang selyadong test tube. 3 beses ang pagkuha ng sample. Sirli, anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, Zhao Haitao. Ayon sa Artikulo 276 ng Batas Kriminal, sa kasong pamamahala ng produksyon, Kung ang balde ay naglalaman na mataas na konsentrasyon ng sulfuric acid, at isinagawa mo na ang pagbukas ng pumprom, at naghanda kang itapon ito. Ito ay tinatawag na crime attempt. Sapat na ito para mabilanggo ka ng 5 taon. Sino ang tinatakot mo? Walang CCT, walang saksi dito. Base ka lang sa 2 bibig na yan. Ito ay full spectrum infrared night vision camera. Sa pamamagitan ng wireless broadcasting technology, ang video ay bawat 3 segundo. Ina-upload sa server ng opisina ko. Kasabay nito, sa cloud data center ng Provincial Pharmaceutical Group, ang backup ay isang high-precision water quality, multi-parameter sensor. Kapag mayroong anumang dayuhang bagay na pumasok, automatikong maglalok at magsasarado ang sistema. Zhao Haitao, ang iyong mga galaw, ang iyong mukha, kahit na ang iyong pagbulong kanina, napapatayin mo ang mga punla na ito, ay nasa database na ng syudad ngayon. Xiaomi, ikaw naman. Krimen ng paglustay sa tungkulin, ang paggamit ng duplicate key ng base, upang magsagawa ng sabotahe. Ikaw ay kasabwat, magkano ang ibinigay sa iyo ni Sondahu? O kaya, ang mga walang lamang pangako na ipinangako niya sa iyo. May ligtas ka pa ba nila ngayon? Linye, pakiusap. Naghihintay pa ang nanay ko sa bahay para sa handaan. Hindi ko kaya ang handaan, ngunit ang pagkain sa kulungan ay sapat na. Linye, pakawalan mo sila. Hindi ko malilimutan ang nangyari ngayon. Sondahu ako. Ituring mo na hindi mo nakita ang timba ng kubig na ito. Ang aking 500,000 yuan na investment ay dobleng presyo. Emerson, mali ang iyong kalkulasyon. Hindi ito tungkol sa 500,000 yuan. Ito ay tungkol sa pagkasira ng ekologikal na kapaligiran. Ang tubig sa bukal na ito ay dumadaloy pababa sa likod ng bundok at umaagos sa King Sea. Iyan ang pinagmumulan ng inuming tubig ng buong nayon. Lalasonin mo ang pinagmumulan ng inuming tubig. Ito ay tinatawag na krimen ng paglalagay ng mapanganib na sustansya. Huwag kang mangakusa ng walang katotohanan. Video fingerprint. Kasama rin ang mga usapan mo kay Zhao Haitao. At ang recording ng paggaplano nyo sa Tia House ng Bayan. Boss Son, Akala mo ba ang dahilan ko bakit ko siya pinaso? Ay para saan ba? Kung hindi ko siya hinayaan makita ang mga kahinaan ng bese, paano ka magkakatiwala ng ganun? Na mahulog sa patibong na ito. Nipagtrapohan mo ako. Huwag kang lalayo. Marlene, kumpleto na ba ang ebidensya? Lahat ay nasa drive na. Kumpleto ang physical na pag-edit at electronic na chain of custody. Nakapaloob din ang 3 taon ni Sondahu sa pagmomonopolyo ng Agricultural Supplies Market sa county at ang pag-iwas sa buwis na lampas 2 milyon na may kasamang preliminary audit evidence. Lahat to ay mula noong sinusubukan niyang makipag-cooperate sa akin. Internal briefings na ipinadala niya sa akin para lang magpakasikat. Dalhin siya. Boss Lin, nanalo tayo. Panlilinis lang ito ng mga hadlang sa daan. Kahit na nahuli si Sondahu, maaring masangkot pa si Zhao Dehai sa tax evasion case na lumalabas. Makapagdulot pa ito ng malaking pagbabago sa buong county agricultural market. Ang pinakamahalaga, pagkatapos ng pangyayaring ito, malalaman ng buong provincial herbal medicine industry. May isang tao sa Donggu Village na ang pangalan ay Linyi. Hindi lang siya may pinakamagandang shihu, kundi may pinakamatibay din siyang paninindigan. Simula bukas, Sondahu, yung barong-barong na yero, ipagiba na agad. Ang daan sa likod ng bundok ay kay Lin na simula ngayon. Linye, binago mo ang kapalaran ng Donggu Village. Kapitan, ang kapalaran ay palaging nandiyan. Pero,
Dati, natatakkan lang ito ng ilang masasamang bato. Ngayon, pantay na ang daan. Dapat na nating pag-usapan kung paano natin mapapakinabangan ang bundok para sa lahat ng taga-baryo. Taglagas ng 2004, ang dating maalikabok na kalsada sa Donggu Village, na kapag humangin, ay nakakabulag sa mata, ay tuluyan ng naging kasaysayan. Sa halip, isang malawak at patag na, direktang daan patungo sa syudad, na may 4 na linya at aspalto, ang itinayo. Sa magkabilang gilid ng kalsada, wala na ang mga payat at baluktot na puno, kundi mga poste ng ilaw na pilak na may nakasabit na mga slogan. Sa pasukan ng baryo, isang malaking gate na gawa sa granite, ang nakatayo, na may nakaukit na mga ginintuang letra, ang bansang modernong agrikultural na modelong parke, Greenfield Base. Si Linye, ay nakasuot ng dark gray na business jacket. Ang kanyang hiking shoes, ay may kaunting sariwang putik. Nakatingala siya, sa tuktok ng bagong gawang gusali ng opisina ng base. Hawak niya, ang isang bagong labas na taunang dibidendo ng Donggu Village. Lin, sa Donggu Village po, na may 320 kabahayan. Ang minimum na kita at dibidendo ngayong kaon ay abot sa 34,000 yuan bawat kabahayan sa average. Nagpalit siya ng maayos na uniform. Ang kanyang walkie-talkie ay patuloy na nagbibigay ng humidity parameters ng automated greenhouse. Mas maganda ito, ng 100 beses kaysa sa dating pagtatanim ng mais. Tumango si Linye, nakatingin sa malayo, sa lambak ng bundok, ang dating lugar ng tulay na ginagamit ni Sun Dahu sa pangingikil. Ngayon ay may nakatayong isang high-value cold chain logistics center. Malalaking container trucks ay maayos na lumalabas at tumapasok. Dala ang mga produkto sa mga kumpanya ng gamot at laboratorio sa buong mundo. May balita ba kay Sun Dahu na sentensyahan ng 12 taon? Sa kulungan, nagnilay-nilay siya sa kanyang buhay at sa wakas ay pinagsisihan ang kanyang pang-aapi at pagkamakamal ng pera. Ganap niyang binitawan ang kanyang pagtatangi at nawala ang pagnanais na maghiganti. Manahimik ka na lang sa pagkakakulong mo. Magbago ka na. Pagsira sa kontrata ng produksyon at operasyon, pandaraya at pagbuo ng organisadong krimen, pinagsama-samang parusa para sa maraming krimen. Ang mga koneksyon niya sa probinsya, ngayon ay tuluyan ng nabuno. Nabalitaan kong nagpapahatid pa siya ng mensahe mula sa loob. Gusto ka raw niyang makita. Hindi na kailangan. Ang mga taong tulad niya, namatay na sa kasakiman ng lumang panahon. Hindi sila karapat-dapat makita ang araw ng bagong panahon. Ngayon ang araw ng unang 10 milyong yuan na dibidendo. Ang Donggu Village Medicinal Herb Cooperative. Dumating si Linye sa ibaba ng gusali ng kumpanya, nakatayo sa pansamantalang entablado. Sa ibaba ay ang lahat ng matatanda at kabataan ng ngayon. Bawat isa sa kanila ay may hawak na malaking pulang sertipiko ng pagmamay-ari ng shares. Sa kanilang mga mukha, makikita ang kumpiyansang hindi pa nila nararanasan kailanman. Sa gitna ng grupong ito, may 2 figura na kapansin-pansin. Nakayuko si Zhao Haitao, nakaupo sa sulok ng plaza. Inaayos ang mga bag ng organic fertilizer na bagong dating. Ang kanyang dating makintab na buhok na nakasuklay pa atras ay wala na. Ang pumalit dito ay isang maikling gupit. Ang kanyang balat sa itim na tahi, puro putik lang ang nalinis dahil sa 3 buwang pananatili niya sa detention center. Ang kanyang pagkatao ngayon ay mas matatag na. Habang nagtatrabaho, wala na ang kanyang pinuno sa tabi niya. Si Xiaomei ay nakasuot ng asul na manggas at nasa unang bahagi ng paglilinis ng mga halamang gamot. Mahusay na tinatanggal ang mga dumi. Napakabilis ng kanyang galaw. Sa kanyang mga mata, nawala na ang dating balatkayong pagkukunwari. Buong puso niyang tinanggap ang mga patakaran na nasa harapan niya. Pinapanood sila ni Linye ng may paggalang. Si Xiaomi at Zhao Haitao ay nagsusumikap sa liblib na bundok na ito upang kumita ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng kanilang pawis. Nakita nila mismo kung paano itinayo ni Linye ang isang imperyo mula sa mga guho. Tanging sa loob ng mga patakaran na itinakda ni Linye sa pamamagitan ng tapat na pagtatrabaho, sila lang makakakain. Pagkatapos ng 2 taon at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, tuluyan nang nagbago sina Zhao Haitao at Xiaomi. Nawala na ang kanilang dating pagkawalang hiya at pagkainggit. Buong puso nilang inamin ang kanilang mga pagkakamali at matiyagang nagtatrabaho upang mabuhay. Hindi na sila nagnanais ng shortcut o nandaya. 2 taon na ang nakalipas, may nagsabing patay na ang likod bundok. May nagsabi ring nananaginip lang ako, si Linye. Ngayon, gusto kong sabihin sa lahat. Ang lupa ay walang kinipiling kalidad. At ang kahiyapan ay hindi kapalaran. Ang tunay na makapaggapabunga sa lupang ito ay, hindi ito basta-bastang swerteng walang pinagmulan, kundi ang ating paggalang sa mga patakaran, ang masusing pag-aaral sa teknolohiya, at ang mga kamay na handang magpawis para sa tagumpay. Sumabog ang matinding palakpakan mula sa mga manonood. Hinagod na matandang punong barangay ang kanyang mga luha, habang patuloy na palakpak ng walang humpay. Simula na ang pamimigay ng dibidendo. Bawat pamilya sa nayon, nakatanggap ng mga balumbon, ng mabibigat na perang 100. Ang buong Donggu Village ay nalunod sa isang halos banal na pagdiriwang. Hindi sumali si Linye sa pamimigay ng pera. Nag-isa siyang lumakad, at tungo sa pinakamalalim na bahagi ng base. Sa pinagmulan ng malamig na tubig na siya ang unang humila. Ngayon, ang lugar na ito ay naging isang, parang nasa pelikulang sci-fi na, automatikong sentro ng pag-alaga ng binhi. Sa mga serye ng malinaw na botelya, ang mga bagong binhi ng Qian Shihu ay inaarawan ng tumpak na imitadong sinag ng araw, na ang lunti ay nakabibighani. Yumuko si Linye, kumuha mula sa lupa ng isang palakang itim pulang lupang mayaman. Ang amoy nito, paeho pa rin noon. Pero ngayon, sa bawat segundo, ay nagdadalang buhay para sa daan-daang pamilya. Naalala niya ang taong dala ang punit na kontrata, ang nag-iisang binata, na itinuring na baliw ng buong nayon. Naalala pa rin ang babaeng, nakasakay sa santana at hinahamak siya ng uso. Ang lumang panahon na iyon, ay nawasak na, sa agos ng batas at teknolohiya. Sa malayo, ang mga bulaklak ng Shihu. Sa buong bundok ay maagang namulaklak. Ito ay isang magandang lila, tulad ng kulay ng paglubog ng araw. Ang bulaklak na ito ay dating napakabihira. Ngunit sa ilalim ng artipisyal na pag-udyok ni Linye, ito ay kumalat sa buong likod ng bundok. Habang dumadaan ang hangin sa bundok, ang dagat ng bulaklak ay umaalon.
Tulad ng malalim na paghinga ng bundok, hindi lang ito dagat ng bulaklak. Ito ay daan-daang reseta, pag-asa sa mga ICU, at buhay para sa milyon-milyong pamilya. Nang bumukadkad ang Shihu, ginagaling nito ang matatagal ng sakit, naitatag ang kooperatiba, at ginagaling nito ang libu-libong taon ng kahirapan. Manager Lin, dumating na ang grupo ng Provincial Pharmaceutical Group. Naghihintay sila sa bato na tulay para sa pagbubukas natin. Tara na. Sa likod niya, ang dating tinatawag na patay na bundok, ay sumusulat ng pinakamahirap na tunay na alamat. Sa lupaing ito, sa isang hindi mapigilang paraan.